Gandang umaga sa ating lahat mga kaibigan. Andito na naman tayo sa ating usapang magmamanok po. Ito sa atin mga kaibigan ay talaga enjoyment lang. Bago tayo mag-umpisa mga kaibigan ay sagutin muna natin itong, kasi kagabi may nag-message sa akin kagabi na, boss, ano ba daw ang yung gamot sa mga kaibigan, yung tinatawag nilang laway-laway po. Sinabi ko sa kanya mga kaibigan na ito kasing laway-laway. Ito yung tinatawag mga kaibigan na foul cholera po. Ito ay virus po. Talagang ako naman dyan mga kaibigan ay talagang biktima ako dyan. Talagang wala akong lunas yan mga kaibigan, totoo yan. Mayroon namang malunasan, pero kasi ang igamot lang dyan mga kaibigan ay sulfa base yan mga kaibigan Anong klase sa sulfa? Yun ang gamot. Sulfar QR ako. Sulfa yan pero hindi talaga yan mga kaibigan, napakalight na po. Yung iba may injectable na sulfa. Pero mga kaibigan, pag tinatawag nating foul cholera mga kaibigan, mahirapan po tayo dyan mga kaibigan, kasi ilang bisis na ako dyan mga kaibigan na yung laway-laway. Nako, may iba na malunasan, medyo mabalik siya sa normal mga kaibigan, pero tsamba lang yun mga kaibigan, kasi virus kasi yan. Yung kaibigan ko nga dati, dikdikan lang luya, pinakain yung luya mga kaibigan. Kinabukasan na wala. Pero sa tingin ko mga kaibigan, tsamba lang yun mga kaibigan, kasi ito kasi virus yun wala talagang gamot yan mga kaibigan. Kailangan talaga yan, pag makaranas ka ng ganyan, sa sunod na mga kaibigan, sa sunod na season na breeding, kailangan mag-immunize ka talaga na lasuta or NCD mga kaibigan, NCD vaccine po. Yun talaga ang pinaka-insakto dyan, kasi naranasan mo na yan na tamaan ka ng lang naman yan mga kaibigan. Medyo mahal din kasi 400 plus yan o 500. Ang tawag niyan ngayon mga kaibigan ay yung Prune 30 po, yung pinaghalo na yung pinaisa na yung lasuta at saka B1 mga kaibigan. Kasi itong foul cholera po ay talagang walang mga kaibigan, walang gamot. Mayroon naman sa kaibigan ko, kahit ano-ano na yung binigyan ng bacterin, kinabukasan ay medyo po, yung manok mga kaibigan, nag-relax po, talagang naanuhan siya mga kaibigan, nagamot siya mga kaibigan, nawala ho yung laway-laway. Pero bihira lang yun mga kaibigan, kadalasan talaga hindi ho. Kasi yung sakit na ganyan mga kaibigan ay yan, virus yan. Kailangan talaga, pag natamaan ka na dyan, may issue na sa area mo, talaga ka na mga kaibigan, mag-immunize ka na po, kasi pabalik-balik na yan. Lalo na pag medyo tag-init ang panahon, yung mga sisi mo, tamaan dyan mga kaibigan, nakakalungkot po, kasi pag hindi ka mag-immunize mga kaibigan, 10 ang manok mo, ang immunize naman yan ay 500 siguro yan mga kaibigan, 400 medyo mahal din. Pero pag isang manok kung matamaan, lahat po, talagang mawala yan lahat mga kaibigan, talagang medyo maanuhan lahat mga kaibigan, madapuan talaga lahat, madali lang yun mga kaibigan. Kaya sa atin naman, yung 500 naman mga kaibigan, medyo mura lang yan kaysa madali yung 10 manok mo. Nako, napaka po. Kaya yun ang ko mga kaibigan, ang advice ko dyan ay talaga mag-immunize po tayo po. Yung tinatawag nilang Prune 30 mga kaibigan, kasi ay sabi nung sa Pacifica mga kaibigan, wala na daw lasuta po. Prune 30 na lang mga kaibigan, yung inaano na yung yung lasuta at saka B1 po. Maganda na rin yun mga kaibigan. Ayun lang naman po, yun lang talaga ang natin dyan, kasi pag sinasabing gamutin natin, talagang wala po. Mayroon, pero tsamba lang siguro yun mga kaibigan. Alam naman natin mga kaibigan, na pag lalo na tayo ay backyard area lang, kadalasan po dyan mga kaibigan ay hindi talaga mag-immunize. Galing din tayo dyan mga kaibigan Pero ngayon medyo marami-rami na rin yung inalagaan natin, at saka nagpahulugan pa tayo. Talaga mag-immunize tayo po, kasi napakapiligro po. Kahit ang manok mo ay 20, matamaan yung isa, ubos yan lahat mga kaibigan, totoo yan. Kaya napaka-importante po yung tayo mga kaibigan, yung mag-disinfect tayo sa area natin. Napakadali lang yun mga kaibigan, kahit tubig, lagyan nyo ng sunrox, i-sprinkler nyo sa whole area po. Yun lang naman mga kaibigan, kasi ang nagmula yan ay may kaibigan ka, galing siya silang manukan, mapasok sa manukan mo, di mo alam, yung pinapasukan niya manukan pala, may sakit pala doon na umano sa kanyang mga paa mga kaibigan, hindi ka nag-disinfect,
kasi naman ito kasing ano mga kaibigan, backyard lang tayo. Mahiya naman tayo mga kaibigan, sprayan natin yung sinilas sa ating kaibigan, pumapasok sa area natin. Backyard lang tayo, parang nakakahiya din mga kaibigan. Pero sa totoo lang po, kung talagang dedicated ka, kahit backyard ka, ay talaga isprayan mo yung sinilas sa kaibigan mo. Isabihin pa ng kaibigan mo, ano mo to? Ano to? EJ? Di ba? Parang nakakahiya kasi maliit lang tayo, pero huwag kang mahiya mga kaibigan kasi kaysa madali yung ano mo, 20 na kak mo, nako, problema yun po. Kaya yun lang mga kaibigan, ang pag-usapan natin dito ay itong ano ba daw ang dapat natin gawin sa ating mga alaga pagdating natin sa cockpit mo. Ano ba ang dapat nating ayusin o gawin natin sa ating mga kaibigan? Doon na ba tayo magpakain o ano bang gawin natin paglagay sa kulungan? Ang number one dyan mga kaibigan, yung iba naman, kasi ang sabi ni Idol Patrick dati pa, palagi ako nanonood dyan mga kaibigan, na mas maganda daw yung alaga mo, doon mo napakainin doon sa cockpit mga kaibigan. Siyempre, maaga ka doon. Mag-umpisa yung 3 wins mga kaibigan, lalo na pag mga 3 wins lang. Mag-umpisa naman yung mga kaibigan ay 9 o'clock in the morning, 10 o'clock. Pero kung may tauhan ka naman, ipadala mo ng maaga doon mo napakainin po. Pero sa atin dyan mga kaibigan, tayo naman ay kahit ang biyahe, motor ka lang, ilagay mo ng box yan. Lagyan mo ng pila para hindi sila masyado pumunta sa hangin po. Pagdating doon sa mga kaibigan, pwede pakainin mo na, pero kunti lang po. Kunti lang pakain mo, bigyan mo lang ng 5 grams, 10 grams. Kasi ang manok naman mga kaibigan, hindi, sa araw ng laban, hindi mo naman yan bigyan ng medyo marami po. Bigyan mo lang ng 5 grams, 10 grams. Pagdating doon sa kasabungan mga kaibigan, ay pitik-pitikan mo na lang po. Pitik-pitikan mo ng crackhorn, pellets, yun lang mga kaibigan. At saka sakasakaling kasi may nagtanong din, painumin ba? Painumin mo bago dalhin mo sa sabungan mga kaibigan. Mga 3 hours before dalhin mo, painumin mo muna ng tubig. 2 dips lang. 2 dips, 3 dips, pwede na yun. Pero pagdating sa sabungan talaga, sa akin mga kaibigan, hindi na po. Kasi alam mo na, ang manok natin, sweeter yun alam mo na mga kaibigan, ay talagang kailangan dry yung manok natin mga kaibigan para lumalabas talaga yung mga palo na medyo malutong din mga kaibigan. Kasi pag ganyan mga klaseng ganun mga wasapin, kasi mga kaibigan, pag conditioning, talagang kailangan bantay ka talaga mga kaibigan. Pagdating pagkatapos yung pinakain yung manok mo, lagay mo sa kulungan, di ba? Lagay mo sa kulungan. Sabi ng mga kaibigan, lamusan pa ba daw? Pwede yung mga kaibigan, pero hindi yung ilamos na medyo basang-basa po. Basahin mo lang yung kamay mo dito, yung isang kamay mo. Tapos yun yung mo sa mukha mga kaibigan, kasi para naman hindi talaga mapasukan ng moisture yung manok mo. Pag basang-basa naman mga kaibigan, kunti lang po, yung basahin mo lang yung kamay mo, yun ang ipahid mo sa mukha ng manok mo mga kaibigan. Tapos ikulong mo dyan, every 2 hours, within naman 30 minutes mga kaibigan, pero sa akin, maulutan lang 2 hours, ibaba mo mga kaibigan, ilimber mo. Talagang paiputin natin mga kaibigan, kasi mas maganda na yung empty yung manok mo. Pag medyo nakaano na talaga sa po, ipa-empty mo talaga yung manok mo mga kaibigan, kahit walang timbangan yan. Talagang medyo mawala yung niya, kinakain po. Tapos mga kaibigan, every 2 hours po. Pag medyo nakatapan ka na, relax mo na yung manok mo. Kasi mga kaibigan, ang sabi ng na ilang oras ba bago natin ilaban, depende yun mga kaibigan, lalo na pag-ulutan po. Pag medyo mayroon nakapares ka na, pahinga mo po yung manok mga kaibigan, mga 2 oras, pahinga mo dyan muna sa lang, kabantayan. Mas maganda talaga, takpan mo ng dyaryo mga kaibigan, dyaryo lang po. Para medyo hindi siya masyadong malikot po mga kaibigan. Pero pinapaipot mo na yun. Kasi alam mo naman mga kaibigan, napaka-importante po yung paiputin yung manok natin mga kaibigan para mag-empty po siya po. Yun ang sa akin mga kaibigan. O depende lang yun sa estilo mo mga kaibigan Pwede namang hindi mo paiputin o paiputin mo ba. Na lang yun sa iyo mga kaibigan. Pero sa akin mga kaibigan talaga paiputin ko po. Kaya i-drop ko yan ng manok ko every 2 hours po. Pwede namang every 1 hour. Depende na lang kasi yun sa sitwasyon ng manok mga kaibigan. Depende sa hipo po. Pero mas maganda talaga i-drop yung manok mo mga kaibigan every 2 hours po. At saka bago natin sa talaga niya laban ipa-relax mo ng mga
1 hour to 2 hours po para talagang medyo relax yung manok natin mga kaibigan. Pagkatapos ng ano dyan, automatic na yun mga kaibigan. Kasi pag di mo binantayan yung manok mo, hindi mo talaga tinututukan mga kaibigan, na hindi mo alam na medyo dry na talaga, medyo nagbalikwasan na yung mga balahibo dyan, pwede naman painumin yan ng tubig, isang dip lang mga kaibigan, mawala na yan. Pakainin ng saging ba para medyo mag-firm yung balahibo niya. Yun lang yun mga kaibigan, napakasimple lang po yun. Kasi hindi naman yan derby ang sinasalihan natin Ano lang yan, medyo ulutan lang, pero bantayan mo pa rin yun mga kaibigan. Kasi ang manok kasi mga kaibigan, pag medyo masyadong dry po, may tendency po yan na mag-off yung manok natin mga kaibigan. Bantayan din natin yun. Pag medyo naman basa yung ipot ng ating manok mga kaibigan, talagang iwasan natin na painumin ng tubig o ano yun. Medyo kasi itong mga kaibigan, itong manok kasi kailangan talaga pag handle ka, bantayan mo yan yung ipot ng isang manok. Pag medyo basa ako mga kaibigan, tapos ang laki ng ipot na ko, hindi ko yan kasi malaman mo naman yan mga kaibigan, sa bahay ka pa, di ba? Nakita mo naman yung ipot niya kagabi. Pag nakita mo medyo maliliit yung ipot, may puti sa dulo, ayun. Wala nang pa-arti-arti pa mga kaibigan, wala nang iba, talaga mga palo yun. Yun lang mga kaibigan, kasi pag dati kasi mga kaibigan, siya manunguna pa, paglagay mo dyan sa kulungan, basain mo yung tila, itabon, mali pala yun mga kaibigan. Hindi naman sabing mali sa mga na ano natin ngayon mga kaibigan ba, sa obserbahan natin ngayon, kasi ang sabi nila mapasukan daw ng moisture yung manok mga kaibigan, kasi basa yung tila pag ang manok naman mga kaibigan mapasukan ng moisture, talagang hindi na po palo yun mga kaibigan, mag-iba na po palo po. Ito naman kasing bilang isang magmamanok po talagang bantayan natin mga kaibigan, lalo na sa magkondisyon ka, araw ng laban, talagang napaka-ano po yun mga kaibigan. Kailangan talagang tutok ka po, para isang pagkakamali mo dyan mga kaibigan, nako, baka mag-up yung manok natin, medyo mawala na yung palo po, talagang wala na yun. Hindi pa rin natin masigurado na talo na, pero mayroon pa rin chance mga kaibigan. Pero medyo na po, kasi ang manok kasi mga kaibigan, pag mag-up yan, di mo nabantayan, talagang medyo kulang sa palo po. At saka kung mag-ano sila sa daging mga kaibigan, talagang medyo may mga tama na sila, talagang may hirapan po. Yun lang po mga kaibigan, yun lang talaga ang pinaka dyan, na pag medyo dalhin natin sa samungan yung manok natin, talagang tutukan natin yun. Lalo na especially sa araw ng laban talaga mga kaibigan, sa pit na talaga. Pero depende na lang yun sa atin mga kaibigan, bilang isang handler. Depende na lang sa atin yun. Kung ang pinaka-the best yan mga kaibigan ay talaga may mentor tayo na sundan po. Napakaganda yun. At saka obserban tayo sa lahat ng pamamaraan mga kaibigan. Talagang din tayo, obserban din tayo para matuto talaga tayo mga kaibigan. Yun lang po. Tayo dito ay hindi nagpamarunong, hindi nagturo o nagbigay ng tips sa atin dito mga kaibigan. Sinasabi lang natin kung ano yung mga ginagawa natin sa ating manukan, ginagawa natin sa ating mga manok during conditioning. Yun lang po. Tayo ay talagang gilid-gilid lang, pobreng magmamanok lang. Yun lang po mga kaibigan. Magandang umaga sa ating lahat po.